Together in our prayers, let us include the following intentions. For the Thanksgiving of Hanson family, Mr. and Mrs. Anthony Manalastas, Ryan David, and Greenville homeowners and their respective families. For the birthday celebration of Adelaida Beronilla and 40th anniversary of Mr. and Mrs. Joselito Corpus. For the quick recovery, complete healing, and good health of Lito and Zenny Pabalan, Fred Mano, Pilar Farias, Sofia Claire Bata, Carmen Bien, and Marisa Henson. For the souls of Antonio, Salustra, Artemio, Leonora, Mauli, Alejandra, Melquiades, Jamel, Melinda, Teresita, Chofila, Victoria, Fred, Puring, Rene, Roland, Nancy, Yolanda, Christina, Dante, Bernie, Brigida, and all souls in purgatory. The Holy Assembly of God's people now begins its worship. Please stand and join in singing the opening hymn. Let us first humble ourselves, asking the Lord for His merciful forgiveness. Lord Jesus, you came to fulfill the promise of the Father. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ Jesus, you are King and our Good Shepherd. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord Jesus, you gave us your life for our salvation. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Clothe us, Lord God, with the virtue of the Sacred Heart of your Son, and set us aflame with His love, that conform to His image, we may merit a share in eternal redemption. We ask this for our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Please be seated and listen to the Word of God. A reading from the second letter of Paul to Timothy. You have followed my teaching, way of life, purpose, faith, patience, love, endurance, persecutions, and sufferings.
are capable of giving you wisdom for salvation through faith in Jesus Christ. All Scripture is inspired by God and is useful for teaching, for refutation, for correction, and for training in righteousness, so that one who belongs to God may be competent, equipped for every good work. The Word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. Let the response be, O Lord, great peace have they who love your law. O Lord, great peace have they who love your law. Though my persecutors and my foes are many, I turn not away from your decrees. O Lord, great peace have they who love your law. Permanence is your word's chief trait. Each of your ordinances is everlasting. O Lord, great peace have they who love your law. Princes, persecute me without cause, but my heart stands in awe of your word. O Lord, great peace have they who love your law. Those who love your law have great peace, and for them there is no stumbling block. O Lord, great peace have they who love your law. I wait for your salvation, O Lord, and your commands I fulfill. O Lord, great peace have they who love your law. I keep your precepts and your decrees, for all my ways are before you. O Lord, great peace have they who love your law. Please rise to honor the Holy Gospel. The Lord be with you. And with your spirit, Reading from the Holy Gospel according to St. Mark. glory to you, O Lord. As Jesus was teaching in temple area, he said, "How do the scribes claim that the Messiah is the son of David? David himself, inspired by the Holy Spirit, said, 'The Lord said to my Lord, sit at my right hand, until I place your enemies under your feet.' David himself calls him Lord. So how is he his son?" The great crowd heard this with delight. My dear friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated and listen attentively to the homily. Good evening po ulit sa inyong lahat. Maraming mga tao ngayon ang malungkot, hindi dahil may masamang nangyayari sa kanilang buhay. Marami sa atin ang malungkot dahil meron silang masamang istorya na inuulit-ulit ang pinaniniwalaan tungkol sa kanilang buhay. Kami yung nararamdaman ay hindi naman nagmumula lang sa iyong naranasan. Ang iyong nararamdaman ay nag-uumpisa sa iyong paniniwala. Meron po silang nilapit sa akin ng isang matanda. Meron daw po siyang panic attack. Siya daw po ay nag-nervous. Siya'y natatakot. At kinuusap ko po itong matandang lalaki. Sabi niya, "Mother, kasi binantaan ako ng isang kagawa. Nagkaalitan kami, nag-away kami. At sabi niya, umanda daw ako, papatay niya ako, babarilin daw niya ako." Kaya nga po, magsimula nun, pag nakakarinig po ako ng dumadaan na motor, kinakabahan na po ako. Pag binubuksan na po yung gate namin, yung pintuan, iniisip ko po na papasokan niya ako tapos babarilin niya ako. Kaya pinatawag ko po yung anak niya. Pagkag-usap kami, sabi ko, totoo ba yun? Kung totoo yun, bakit hindi ko isumbong sa polis? I-report yun. Alam niyo po kung sabi ng anak niya, "Mother, yung kagawad na tinutukoy ng tatay ko, matagal na pong patay." Ganun ba? Yan ang problema.
nandun sa isip ng matanda. Di po ba? Kapag mali ang kwento na nasa isip mo, kahit na marami pang biyaya na pinagkakalob ng Diyos sa'yo, hindi mo yung makikita. Pero kapag tama ang kwento na nasa isip mo, marami ka man pagsubok, kakayanin mo. Tayo mo'y nawawasak, tayo nahihirapan. Hindi dahil sa mga pagsubok natin. Tayo sumusuko, ang mga humihinto dahil sa kanilang maling paniniwala na paulit-ulit nilang binabalikan sa kanilang buhay. Napakaganda po ng unang pagbasa. Ito po ay tungkol sa sinasabi ni San Pablo, kanyang mga karanasan, mga pagsubok. Marami din po problema na pinagdaanan si San Pablo. Isa po ay binugbo, nasira po ang kanyang sakyan, bangka, kinulong po siya. Hindi po exempted sa mga pasakit itong si San Pablo kahit na ginagawa niya ang gusto ng Diyos. Pero tignan niyo po, ano yung kwento na kanyang pinaniwalaan? Sabi niya, in all of this persecution, God still rescued me. Kahit na marami akong mga pag-uusig na pinagdaanan, niligtas ako palagi ng Diyos. Maganda mo itanong sa aking sarili, ano ba yung mga kwento na aking ginawa tungkol sa aking sarili? Yan ba ay negatibo o positibo? Kasi maaaring para-parehas tayo ng karanasan, pero mag-iibang ating nararamdaman depende sa ating kwento. Halimbawa, meron pong dalawa na nawalan ng trabaho. Yung isang tao sabi niya, wala nang pag-asa, ayaw ko nang papakamatay na ako, para lang ating pamilya. Ano yung isang nawalan ng trabaho, sabi niya, baka may mabuting dahilan ng Diyos. Kaya nawalan ako ng trabaho, dahil merong hinahanda mas magandang trabaho ang Diyos para sa akin. Parehas po sila ng karanasan, hindi po ba? Pero bakit magkaiba ng nararamdaman? Kasi doon sa kanilang paniniwala, doon sa kanilang kwento, doon sinasabi tungkol sa kanilang sarili. Madalas pag tayo po ay nanunood, pero mga lumilitaw ng mga katalastas, commercial advertisement. Ano po yung trabaho ng mga katalastas? Kinukumbinsi ka, maganda yung produkto nila. Hindi po para mapamili ka. Meron bigla lilitaw na soft drinks, napakalamig. Sinasabi sa'yo, pag ininom mo ito, giginhaw ang pakiramdam mo. May makikita ka na sabon, kinukumbinsi ka. Pag ginamit ka, gaganda ka. Kikinis ang balat mo, puputi ka. Pati po ang alak. Kinukumbinsi mga lalaki. Pag ininom mo yan, sasaya ka, dadami pa yung chicks mo. Dadami pa yung kakagusto sa'yo. At ang dami po nakakabili, hindi po ba? Alam niyo po ba kung magkano ginagastos ng mga kumpanya dyan para po makagawa ng komersyon? Milyon-milyon. Ba't nila ginagawa yun? Gusto nilang pagandahin yung image ng kanilang produkto. Bakit hindi kaya natin gawin yun sa ating buhay? Hindi ka naman kailangan kumasos ng milyon-milyon para mabuhin mo ang iyong paningin tungkol sa iyong sarili. Hindi po ba? Pwede niyo pong gawin, mamaya pag-uwi niyo o bukas pag-agising niyo, pagtingin mo sa iyong sarili sa sarili. Sabihan mo naman na maganda ang iyong sarili. Kailan ang huling sinabihan mo yung sarili? Ang ganda mo. Ang wapo mo. Ang sipag mo. Grabe ka. Hanggang ngayon, lumalabot ka pa rin. You are blessed. Do you tell that to yourself? Let's be honest. A lot of us have a very negative picture of ourselves. Ano yung mga madalas na sinasabi mo tungkol sa sarili? Ang pangit mo, ang taba mo, ang tanda mo na, kawawa ka, di ka naman magaling, malas mo, buti pa yung iba, kumpara mo yung sarili mo sa kapatid mo, mas magaling siya, mas swerte siya sa iyo. Di ba? Kapatid, dapat ang kasama mo ay sarili mo. Di ba?
Pero bakit sinisunaan mo yung sarili? Bakit negatibo ang iyong pag-iisip? Bakit kulang ka lang sa banal na Espiritu? Sa ating Ebanghelyo, pinapaalala sa atin, sino ba ang Mesiyas? Hindi lang siya tao. Kinorek niya yung image sa kanyang mga kausap, sa mga eskrita. Ang tingin kasi nila sa Mesiyas, tao lang eh. Pag tao, limitado, di ba? Pero sabi niya, ano yung sasabihin tao lang? Anak siya ni David. Eh, tingnan niyo si Haring David, sabi niya, ang tawag niya sa Mesiyas ay Lord, Panginoon. At kung nagsimba po kayo last week sa misa, narinig niyo yung kwento kay Moises, nagpakilala ng Diyos sa kanya. Ano bang pangalan niya? Sabi niya, call me Lord. Yun ang pangalan ng Diyos, Panginoon. Kung ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, di ba? Kaya din niyang baguhin ano man yung iyong sitwasyon. Kung ang Diyos sa pagbabago nga yung tubig nagiging alam, kaya niya makagawa ng milagro sa iyong buhay. Bakit ka nag-aalala? Bakit napaka-negatibo ang iyong naging sa buhay? Nakanasanay na lang tayo sa dilim na nakukulang na tayo sa presensya ng Diyos ay the Espiritu. Because without God, we can never think properly. Without the Spirit of God, we will never be enlightened. Di ba? The light of God is His Spirit. And when we have the light of God, then we will have peace in our hearts. Yan po yung ating ipagdasal sa banal na misa ito. Naway pag tayo na nakakaisip ng negatibo, ngayon maalala natin ng Diyos ay may mas magandang kwento para sa atin. At anong kwento niya? Mahal na tayo. Hindi niya tayo papabayaan na tayo gagabayin niya hanggang marating natin ang buhay magpasawalan hanggang. Amen. Tumayo po tayo. Let us offer our prayers to the Lord. For every prayer let us say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For the Holy Father, bishops, and priests, may they faithfully reflect the holiness, divinity, compassion, and care of Jesus, especially for the poor, the hungry, the oppressed, and the needy. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all world leaders, especially our own, may they work to end all forms of human trafficking, violations of human dignity, corruption, and all that undermines the value of human life. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all teachers and students, may the coming new school year be a fruitful opportunity to grow not only in knowledge, but also in the spirit of generous service to others. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all of us, as Jesus assumed our human nature to restore our dignity, may we respect our bodies and those of others as temples of the Holy Spirit. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Lord Jesus, by coming like us, you have raised our dignity as your disciples. By your grace, make us sharers in your divine life. When faithful witnesses to all we meet, we ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Forever.
Christ. Pray now, my dear friends, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands, for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. O God, Father of mercies, who because of great love with which you love us, with untold goodness gave us your only begotten Son, grant, we pray, that being perfectly united with him, we may offer you worthy homage. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is really right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, to Christ our Lord. For raised up high on the cross, He gave Himself up for us with a wonderful love, and poured out blood and water for His dear Son, the wellspring of the Church's sacraments, so that over the open heart of the Savior, all might draw water joyfully from the spring of salvation. And so, all angels and saints, we praise you, as we come and we now acclaim. Make holy therefore this gift we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time when he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. My Lord and my God. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave the chalice to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of God, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Blood of Christ, sanctify us. The mystery of faith. We offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray, in partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world. Bring her to the fullness of charity. Together with Leo, our Pope, Florentino, our Archbishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters, who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her glorious spouse, with your blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, may we merit to be co-heirs of eternal life, and may praise and glorify you
your Son, Jesus Christ. To whom and with and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Full of trust and confidence, our loving Father, let us now pray to the mercy of Jesus, not us. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin, safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, with your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will. For you who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your Let spirit. us offer each other the sign of peace. Peace with you, peace with you, peace with you. My dear friends, behold our Lord and Savior, Jesus Christ, our Lamb of God, the one that takes away the sins of the world. Blessed are we now called to be with him in the banquet of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Made partakers in your sacrament of charity, we humbly implore your mercy, Lord, that we may be conformed to Christ on earth, and merit to be co-heirs of His glory in heaven. For He who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you now, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Let us now go in peace. Thanks be to God.